Alam niyo po, ako makaluma ako kaya notebook ang gamit ko. Mas gusto ko yung binubuklat Nung araw, ang mga mananambahan nahihiyang magbitbit ng Biblia. Kaya pag umaatin sila ng church, ang dalang Biblia ay maliit, yung binubulsa. Para pagdating sa church, yun lang bubuklatin. Ngayon, hindi na sila nahihiyang ilabas kasi cellphone na, pagandahan na lang ng cellphone. Diba? Sa ako, ito na lang akin. At medyo tinamaan tayo ng ng sipon at ubo. Umalis kasi ako, maambon. Si ambon lang mahina. May dalan man akong payong. Nag-alala ko ba mabasa yung payong, hinayaan ko na lang ako maambunan. Ang nangyari po ganito. Kaya pagpaumanhin niyo po yung ganitong boses at baka paunti-unting pag ubo-ubo. Ito lang problema sa pagbubuklat Alam niyo po, medyo almost more or less 6 years na akong hindi tumatayo. Nagpapasalamat po ako sa pagkakataong niloob sa akin muli ngayon na tumayo at magpahayag ng salita ng Diyos. Mula nung pandemic hanggang sa panahon ito, hindi na po ako nakatayo sa pulpito. At sana huwag kayong antukin at hindi ko kayo hayaang antukin. Kaya pakinggan po natin. Itong ating talakayin is pinamagatan ko pong love your neighbor as yourself for the royal law. In James chapter 2 verse 8 to 13 na binasa kanina. Meron ako ikikwento, pero hindi naman ito chismis. Kwento ko lang, meron akong dating kapitbahay na medyo matagal na siyang mananampalataya. One time, narinig ako maingay. Pagkatapos di sinilip ko, nakikita ko ito, mayroon palang kagalit. Ang sabi niya doon sa kanyang kausap, pasalamat ka, Kristiyano na ako. Kung hindi, talagang may aabutin ka sa akin. Pero pag hindi ka tumigil, huhubarin ko ang pagka-Kristiyano ko. Narinig niyo na ba yung ganyang mga salita? Nahuhubad ba ang pagka-Kristiyano? Sa nakita ko, isa lamang itong patutuo na kulang sa pag-ibig ang ganong mga pananalita ng tao. Lack of mercy, lack of compassion, kaya madaling umalagwa yung mga karakter na ganon. Kaya nga, sabi ko, one of the most neglected commandment ng ating Panginoon Kristo is to love thy neighbor. One of the most neglected. Para ba napakahirap ibigin, lalo na yung mga kagalit mo. Halos ayaw mo makasalubong. Hindi mo kinikibo, iniiwasan mo. Kaya itong napili ko, sa dami kong nasirang papel, sa kagagawa, tapon, almost na naubos yung aking yellow pad. Kasi iniisip ko, baka mamaya ipahayag ko rito, narinig nyo na. Ngayon, kung narinig nyo na, isipin nyo na lang na reminder. Kung hindi nyo naman narinig pa, then absorb na lang natin. No? Love, the most neglected commandments that's hard to obey. At ginamit natin itong aklat po ni James. Pero bago natin pasukin yung kabuuhan ng ating pag-uusapan, nais ko lang muna ang ipakita. Bakit ba nasabi ni James itong mga katagang ito sa kanyang sulat? Bakit kung titingnan natin yung James, mayroon siyang about worldliness, about mga marites, yung hindi kayang pumigil ng dila, about yung partiality, napakarami niyang pinansin.
Because during the time, there was a social injustice. Itong mga Jewish Christians ay masyadong na-persecute. Kaya nahaharap itong mga Christians na ito sa kahirapan because of those wealthy owners doon sa mga lugar na kanilang tinitirhan. Kaya subject itong mga Christians na ito sa social and spiritual conflict during their time. Kaya ito yung mga dahilan kung bakit nadala sila doon sa pamumuhay, na-compromise yung kanilang Christianity. Kinompromise na nila, namuhay na sila sa isang makasanlibutan paraan. They are Christians, pero namuhay sila sa paraan ng mundo because of those experiences. Kaya sinulatan sila ni James. Kaya count it all joy, my brothers. Sabi niya, kung nakakaharap ninyo ng mga ganitong problema, dahil sa hirap na kanilang naranasan. Kaya sinalin sila ni James during the time, itong mga sinulasang nangalat, itong mga 12 tribes na ito, challenge niya at nananawagan siya na hanapin nila yung wisdom ng Panginoon upang makapag-react sila ng maayos sa kanilang situation. Inabot sila ni James ng panawagang ito, the challenge. Dahil sobrang struggle nila, meron silang mga internal issues, claim to be brothers, claim to be sisters, pero sila nung panahon na yon ay merong conflict. Meron silang problema. Kaya hindi na may apply yung kanilang Christianity during that time. At dito sa bahagi ng teksto natin, pag-uusapan natin itong sinasabi ko ang title ko, Love Your Neighbor as Yourself or the Royal Law. At tatlong bagay ang titingnan natin. Una, yung pundasyon. Ang pundasyon nitong Royal Law para sa mga Kristiyano. Pangalawa, ang katotohanan ng batas na ito para sa mga Kristiyano ulit. And then, the freedom and responsibility of believers. The freedom and responsibility of believers. Babasahin ko muli in James chapter 2, verse 8 to 13. Ang sabi dito, sa aking ESV, if you really fulfill the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself. You are doing well. But if you show partiality, you are committing sin and are convicted by the law as transgressors. For whoever keeps the whole law but fails in one point has become accountable for all of it. For he who said, "Do not commit adultery," also said, "Do not murder." If you do not commit adultery, but do murder, you have become a transgressor of the law. So speak and so act as those who are to be judged under the law of liberty. For judgment is without mercy to one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment. So ito yung pag-usapan natin. Ang bahaging ito ng aklat po ni James ay nagdidiin patungkol sa obedience to the royal law. It emphasizes obedience to the royal law, and the royal law is loving your neighbor as yourself. At hina-highlight dito sa sulat na ito ni James, yung tinatawag ng favoritism. Merong favoritism during the time. Yung mga mayayaman over the poor. So pinakikita ni James that failure to show love to these poor people is a failure and a violation to God's law.
So mabigat pala ang batas ng Diyos. Failure to love is a failure to God's law. Kaya pinaliliwanag dito that failure to love one person is equivalent to failing to love all. Isa lang ang hindi mo kayang ibigin. Baliwala yung pinakikita mo sa iba. Meron kang kinikilingan eh. Pinili mo ito, minahal mo ito, pero yung iba hindi mo pinapansin, then that's a violation to God's law. So mabigat ang pamantayan ng Diyos. You are breaking the whole law, which is a unified law. God's law is a unified law. No? Nagkakaisang batas. At dito nananawagan si James na ang mga mananampalataya ay kailangan na mamuhay ayon dun sa law of liberty. They have to recognize the equality of people. Pantay-pantay tayo. We have to value people as Christ value everyone. Wala tayong pipiliin. So ito yung dinidijing. Bakit? Yun nga dahil sa kanilang situation before. Hindi lang may apply yung kanilang Christian life dahil sila mismo ay hindi na nagkakasundo. At maliwanag na sinasabi ni James that believers is to show mercy as a demonstration of being who have received mercy themselves. Kinahabagan ka, kailangan matuto kang mahabag. No? So yan yung pinakikita ni James. At ating himay-himayin itong mga bagay na ito. Una, yung sinasabi natin, yung pundasyon, which is the royal law, ang utos ng hari. 8 and 9, if you really fulfill the royal law, according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself, you are doing well. But if you show partiality, you are committing sin and is convicted by the law as transgressor. Unang bagay na pansinin natin, the royal law that is to love your brother as yourself is a divine command. It is a divine command, isang makalangit na utos. At ito yung pinakasentro. Itong royal law ang pinakasentro sa batas na ito. Love your neighbor as yourself. Ito yung pinakasentro. Sa ating pamumuhay bilang mga mananampalatayang Kristiyano, maintindihan natin na itong batas na binigay ng ating Panginoon, that to love your neighbor as yourself is the center of a Christian life. Na-imagine niyo ba? Pupunta ka na church that you say, I am a Christian, and you do not love. When you receive mercy from God, tapos hindi ka marunong magpakita ng pag-ibig, kahabagan, ng compassion sa iba. So you have a problem in your profession of faith. So dito makita natin. Dinidiin ko itong to love your neighbor as yourself dahil madalas ito problema eh. Madalas problema ito. In John 15:12, kaya sinasabi natin, it is a divine commandment, sapagkat in John 15:12, ang sabi, this is my commandment, that you love one another as I have loved you. Makita niyo po yung punto ng ating Panginoon. Itong inuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo kagaya ng pag-ibig ko sa inyo. Inibig tayo ng Panginoon. Pero sometimes, di natin maipakita yung pag-ibig sa ating kapwa. In 1 John chapter 3 and verse 10, whoever does not practice righteousness is not of God. Nor, you notice the word nor, is the one who does not love his brother. Hindi ba? Maliwanag yung sinasabi niya, ang hindi namuhay sa katuwiran ay hindi sa Diyos.
nor maging yaong hindi umiibig sa kapatid. Hindi sa Diyos. Napakabigat ng pamantayan ng Diyos sa mga mananampalataya. First John 3:23. This is His commandment. Believe in the name of His Son Jesus Christ and love one another just as He has commanded. It is a divine commandment. A divine command that everyone who claims to be a Christian should live. Dapat mamuhay. Dapat ipamuhay. Itong batas na ito dapat sundin. Why? Because it is a divine commandment. Hindi laro-laro lang na okay lang sa atin na meron tayong kagalit, meron tayong hindi binabati, then we are failure of obedience to this royal and a divine command. So we have to fully understand this law. Christians, church, we have to fully understand this law. Bakit? Sapagat ito yung pinakasentro. Ito yung pinakapangkalahatang prinsipyo sa Kristiyanong pamumuhay. Ito yung dapat sentro ng ating pamumuhay Kristiyano. This divine law. Sa bawat kilos natin, kailangan consistent tayo na ipakita natin ang mga bagay na ito. We have to, ang isa sa sinabi, love your neighbor as yourself. Meaning, we have to put the well-being of other before ourselves. Pero ngayon, iba eh. Ako muna, bago ang iba. Kaya nga yung Bulacan, kung iba binabaha, dahil inuuna ng mga magagaling na magpayaman kaysa tingnan ang kahirapan ng mga tao. Sa Kristiyano, hindi dapat ganun. Unahin natin. Hindi ko ibig sabihin na pabayaan natin ang ating mga sarili. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, bigyan natin sila ng pansin. Unahin muna natin sila bago ang ating sarili. Kailangan maipakita natin. Why? Because it is the character of God. Ang karakter ng Diyos is merciful, loving. So dapat ang Kristiyano na nagkiklaim na siya'y anak ng Diyos, siya'y follower ng Diyos, he should be merciful and caring and loving. Tanong natin sa inyong mga sarili, nagagawa ba natin ang mga bagay na ito? So we have, if we want to obey this divine commandment, let us be consistently putting the well-being of others before ourselves. Hindi ibig sabihin, pabayaan natin sarili natin again, kundi bigyan natin sila ng pansin. Hindi lang ating sarili. Oh? Ito ay isang tunay na pagkaunawa. The true faith is expressed through consistent obedience to God's command to love. Napakabigat ng love, no? It is a command, this divine command is to love. Dapat maipakita natin ito. Sapagat ito ay isang pagpapahayag ng iyong lubos na pagsunod sa pinag-uutos ng Diyos. So this is a divine command. Itong royal law is a divine command. Pangalawa, isinama dito ni James yung sin of favoritism. Then again, balikan natin yung kailang panahon, mayroong mga partiality during that time. Lalo yung mga mayayaman. No? Talagang pinahirapan lang mga mahirap during that time. Christians. Meron silang kinikilingan. So the sin of favoritism, verse 9. But if you show partiality, you are committing sin. Church, if you show partiality, you are committing sin.
Sa panahon lang, nagpapakita sila ng pagkiling sa mga mayayaman while demeaning the poor. Demeaning is iniinsulto ang mga mahihirap. And it is a direct violation of this fundamental command. Mahalagang kautusan nito. At pagka mayroon kang kinikilingan, ay sabi ni James, dahil it is a sin, therefore it is a violation to this fundamental command. Mabigat. Pag pinapabura natin ang mayayaman, it is a transgression of God's law and it is a serious sin. Ngayon, hindi na eh. Parehas na eh. Kung sino yung gusto natin, yun ang ating pinapaboran. Hindi na tayo kagaya ng panahon nila James na talagang ang mga mayayaman iniinsulto o mahihirap. Ngayon kahit mahirap, iba na rin ang pag-uugali ngayon. Kahit walang kakayanan, makikita natin, mayroon na rin kinikilingan, mayroon na rin kinakampihan. Kanya-kanyang kampi-kampihan. Sa gobyerno, nakita niyo ba? Sa gobyerno, pag kami Diyos sasabit yung isa, titigilan ng kakampi. Ganyan, marahil sa atin, ingat tayong mga Kristiyano dyan. Huwag tayong padadala sa paraan na ganyan. No, dahil yan, ay sabi nga, it is a violation to that fundamental command. It is a serious sin. Bakit? Because it undermines the equality of people before God and demonstrate a lack of faith. It is a violation. It undermines the equality of people. No? It demonstrates a lack of faith. Pagka meron ka palang kinikilingan, naglalarawan pala ito ng kakulangan ng pananampalataya. Bakit? Bakit pag meron kang kinakampihan, meron kang kinikilingan, meron kang pinapababuran, naglalarawan ito ng kakulangan ng pananampalataya. Because God, the Lord said, love. Pero meron kang kinikilingan, hindi mo nakita yung pagiging pantay ng tao sa harapan ng Diyos. Samantalang sa harapan ng Diyos, pare-parehas tayo. Kailangan lang natin ma-recognize the equal value of all people in God's eye. Sa tingin ng Diyos sa akin, di ako gwapo. Sa tingin ng Diyos, ikaw ang gwapo. O, naniniwala ko ron. Pero sa mata ng Diyos, pare-parehas lang tayo. Gwapo ka, pangit ka. Iisa lang tayo. Walang kinikilingan ng Diyos kung ano ang itsura mo, anong kalagayan mo anong sitwasyon mo sa buhay. We are all the same in the eyes of God. Yan ang buhay nating mga mananampalatayang Kristiyano sa harapan ng Diyos. Walang nakakahigit. Walang nakakalamang. Kailangan lang natin iwasan. Let us avoid discriminatory action that leads to judging other based on worldly standard. Magiging ang pamantayan natin pala sa sanlibutan na pag gano'n ang estilo natin sa ating pakikitungo sa ating kapwa. So magbantay tayo, ingatan natin ito. Dahil sa isang bagay na makita natin, mayroong consequence ng ganitong mga pangyayari. When we show favoritism, we are not merely breaking a minor rule, but we are sinning against the lawgiver and against all God's law. Ang nagbigay ng batas ng Diyos, pag sinuway mo ang batas ng Diyos, you are offending the lawgiver. So Christians, hindi natin pwedeng minsan, pagka nasusuway natin, nag-ano pa tayo Ibang, anong tawag nito? Gina-justify natin. Ang commonly, ang justification na to. Sorry, tao lang.
Pero, the law of God is perfect. And He wants a perfect obedience. Pag nagkamali ka, repent. Ask forgiveness. Do not justify. Kailangan maging klaro sa atin itong bagay na ito. Favoritism ang pinakikita dito. We are not merely breaking a minor rule, but we are sinning against the lawgiver and against all God's law. Therefore, pagpapakita ng pagkiling sa iba ay klarong tinatawag na kasalanan. No, sinasabi ni James, kasalanan pagka mayroon kang pinapaboran. It is a serious sin, a sinful action, a transgression of God's law. Dapat pala, pag sinabi ng Diyos, magmahalan kayo, magmahalan tayo, wala tayong pipiliin. Lahat sa Kristiyanong buhay. Pag meron tayong pinapaboran, meron tayong problema. Bakit? Ito pa isang bagay na dapat maunawaan ng bawat isa. When it comes to favoritism. May pagkiling. Because favoritism creates division. Favoritism creates division. It undermines the unity that Christ's teaching wants to bring. Ma-undermine natin yung unity na gusto ng Diyos sa iglesia. Nakarinig na ba kayo ng mga simbahan na walang unity? Meron na ba kayo nabalitaan? Simbahan walang unity. Bakit ko sinasabing walang unity? May mga simbahan, lalaking simbahan. Early in the morning, ang service nila for the mga edukadong tao. Pagdating sa tanghali, mga businessmen. Pagka sa gabi, ordinary people. Paano magkakaroon ng unity? There's no fellowship. Namimili sila sa umaga, yung mayayaman. Sa tanghali, yung mga ibang grupo. Sa hapon na, sa gabi na, yung mga ordinaryong tao. And that is not unity in the church. Nabalitaan niyo ba yung church na yon? Napakalaking church, namimili. Pinaghiwa-hiwalay ang mga mananampalataya. Abogado ka, doktor ka. Sa umaga kayo. Kusinira ka, labandera ka, katulong ka ng bahay, sa gabi kayo. Merong service in the morning, English. May service sa hapon, Tagalog. May ibang service, Bisaya. Pinaghiwa-hiwalan, hindi pwede magsama. Yung mga English speaking, yung mga Tagalog speaking, yung mga Bisaya speaking. Pinaghiwa-hiwalay. Dapat ang isang church ay unified. Walang pipiliin. Because that is the teaching of Christ. Dapat yun ang dadalhin ng turo ni Kristo. Unity sa iglesia. We have to be unified as a church. Those who believe in Christ should not be acting in ways that contradicts His teaching on love and equality. Dapat hindi tayo mag-contradict. Pagka nanampalataya ka sa Panginoong Kristo, hindi dapat nating i-contradict ang ating mga karakter, ang ating mga action sa kanya mga turo about love and equality. So makita natin una, yung pundasyon ay ang royal law. Ito yung pinakasentro sa Kristiyanong paglakad sa buhay pananampalataya. Pangalawa, titingnan natin yung katotohanan sa batas na ito para sa ating mga mananampalatayang Kristiyano. 10 and 11. For whoever keeps the whole law but fails in one point has become accountable for all of it. For he who said, do not commit adultery, also said, do not murder. If you do not commit adultery, but do murder, you have become a transgressor of the law. Makikita natin dito ang unity of the law. Magkakaisa.
Meaning, God's law is a unified whole. Nagkakaisang kanyang mga batas. Hindi ito collection ng mga isolated commands. Tapos pinagsama-sama. It is a unified law. Like for example, sabi niya, love your neighbor. It is the real law. Ano yung sinabi niya? Love. Ano meron sa love? Love is a unified law. Nag-consist ito na, you have to be merciful. You have to be kind. You have to be long-suffering. You have to be compassionate. And it inbound in a word, love. Pag nasuway mo isa nun, hindi mo nagawa lahat. It is a singular standard from a single source, which is God. Ang Diyos ang pinagmulan. Iisa lang ang dapat nating makita. Ito yung pamantayan. Itong unified law na ito, ang pamantayan ng ating paglakad sa buhay pananampalataya. Tunay ito, totoo ito. Ito yung gabay sa ating pamumuhay bilang mananampalatayang Kristiyano. Ito yung dapat ang sinusundan. Ang batas ng Diyos. Kaya nga itong batas ng Diyos is all or nothing. Hindi mo pwedeng sabihin na ito lang pipiliin ko. Ito yung susundin ko. Hindi ka pwedeng mamili. The failing to be even one commandment, it makes a person guilty of breaking the entire law. Because ang bawat kautusan ay nanggagaling sa Diyos and it reflects His character. Nung sabihin ng Diyos, love your neighbor. Why? Because God is love. Have mercy on your neighbor. Why? Because God is merciful. Be compassionate to your neighbor. Why? Because God is compassionate. And you claim to be a child of God, pero hindi mo maipakita yung ganitong bagay, then you are violating, offending the lawgiver. So siguro sa ating Kristiyanong buhay, isiyasatin natin ng ating mga sarili. Baka mayroon tayong nagagawang hindi natin napuna, mali na pala sa harapan ng Diyos. No? Dahil pag nasuway natin ang isang batas nito, we're guilty of breaking the entire law. Hihipan ko na lang. Breaking one commandment is an offense against God's entire law. And it demonstrates a lack of complete adherence to God's standard. Talagang kakulangan. No? Kapag nasuway natin ang alinman sa pinag-uutos ng Diyos, nagpapakita yan ng kakulangan ng tamang pagsunod sa pamantayan ng Diyos. Naalala ko tuloy yung isang yung bang pangangatwiran tao pa nagkamali, nagkasala. Yung bang mangangatwiran, they never listen to advices pag nagkamali. No? May utos ang Diyos, pero sinusuway pilit. Pag nasuway, mangangatwiran lang. I-justify yung pagkakamali. Alam mo ba, mayroong kanta na nag-justify na ng kasalanan, nandamay pa. Alam niyo yung kantang yun? Alam ba yun? Yung kantang sapagkat kami tao lamang. Ang sabi nun, tunay, kami nagmamahalan, kung kasalanan man ay sapagkat kami ay tao lamang. O di ba? Tapos pansinin nyo kasunod niyan. Kahit Diyos na ang siyang may utos, dahil sa pagsinta, damdamin din ang siyang nasusunod. Di ba? Pinakikita yung ganun katwiran tao. Tapos nandadamay. Di ba? Tayo ay tao lamang. Ikaw lang. Huwag mo kami idamay. Nandadamay pa eh. Nagkasala ka, aminin mo. Do not justify. Nagkasala ka sa Diyos, sa Kanya ka humingi ng tawad. Sinuway mo ang batas ng Diyos,
sa kanya ka humingi ng tawad. Sapagkat sa iyong pagkakamali, you are not in complete adherence to God's standard. Magandang pamantayan ng Diyos dapat na masunod. Because God's law is a unified law. Ang consequence is also a unified guilt. Buo din ang guilt. Because it is a single entity. Nag-iisa. It exists on its own. Kaya pag nabigo ka sa isa, nag-fail ka sa isang area ng batas, ng commandment ng Diyos, it makes you responsible for all ang batas ng Diyos. Because it is a unified law. At papansinin pa natin, isang bahagi pa, bukod sa ito ay a unified law, there is guilt of breaking any command. Pagkasinuway natin, any part of the law, and in this case is the royal law of love, it makes anyone a lawbreaker. Masuwayin tayo. At pag nasuway natin, we are violating all the law na binigay ng Diyos. Because all commandments come from the same source, and that is God. At lahat ng kanyang mga utos, consistent ito sa kanyang karakter. Kaya ang judgment ng Panginoon, ng Diyos, needs perfection. Kailangan masunod natin siya. Kapag ka nabigo ka, you stumble, you fail, you do mistake, ang resulta, condemnation. You are condemned by the law of God. Pag nag-fail ka, Christians, ang punto natin, believers cannot choose which law to follow and which they will disregard. Wala kang pipiliin. Everything you have to obey. You have to follow. Wala kang pipiliin. Ito, gusto kong sundin ito. Kaya ko to. Itong isa, hindi ko kaya to eh. Wag na. Every law of God, you have to follow. Oh? Dahil meron itong equal seriousness. Verse 11, ang sabi, for he who said, do not commit adultery. And we'll notice, no? For he who said, do not commit adultery, also said, do not murder. If you do not commit adultery, but you murder, you have become as transgressors of the law. Hindi ka nga nangalunya, pero kung mamatay ka, sinasway mong pari-pariho ang batas ng Diyos. No? So makita natin ang mga bagay na ito. So mistreating others through favoritism is just as serious as sin as murder or adultery. Pag nagpakita ka ng favoritism, seryosong kasalanan ito na para ka nang pumatay o para kang gumawa ng pangangalunya. Mabigat ba ang batas ng Diyos? Yung iyong paggawa ng pagpabor sa iba, ay para ka na rin pumatay. Para ka nang pag-adultery, nangangalunya. Because all offenses ultimately offend God. Ang ating na-offend ang Diyos. Sa bawat pagsuway, sa bawat pagkakamali natin against the law of God, you offend the lawmaker. Sa ating gobyerno breaker na, lawbreaker na, kinakampihan pa Sakit sa puso. Di lalo na sa Diyos, pag nagkakamali ka, meron tayong problema sa harapan ng Diyos. 1 John chapter 3, 14 to 15. We know that we have passed out of death into life. We have passed. We have passed out of death into life. Anong sagot niya? Because we love the brothers. Kaya ka inalis mula sa kamatayan tungo sa liwanag sapagkat
Inibig mo ang iyong kapatid. And everyone who hates his brother is a murderer. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. So, kita niyo ba? Parang yung pagiging murderer at saka yung hindi ka marunong umibig sa iyong kapatid. Katumbas mo para ka ng murderer. At wala kang bahagi sa kaharian ng langit. So, ito yung mga pamantayan ng Diyos na dapat ang mga Kristiyano ay bantayan. Baka na-violate natin, hindi natin alam. Sapagkat ang bawat pagkakamala natin laban sa Diyos, batas ng Diyos, ay mayroong kapantay na kaseryosohan. Seryoso. Bakit seryoso ang Diyos sa atin? Kung hindi seryoso ang Diyos sa atin, hindi naman niya ibibigay ang kanyang bugtong na anak. Why send His only begotten Son to die on the cross for us? Because it's very serious to save those people who He choose to be saved. Pinili niya tayo para maligtas. Binigyan niya ang kanyang bugtong na anak to die on the cross. And then why cannot we follow His commandments? Pero alam ko naman, sumusunod tayo, ano? Wala naman siguro dito sumusaway sa batas ng Diyos na ibigin mo ang iyong kapwa. Wala naman siguro dito may pinapaboran. At kung meron, magbago ka na. Dahil sabi ng salita, it is a serious sin against the law. Because every offense against God's law has equal seriousness. Pangatlo, the freedom and responsibility of the believer. 12 to 13. So speak and so act as those who are to be judged under the law of liberty or law of freedom. For judgment is without mercy to one who has shown no mercy. Mercy triumph over judgment. Kaya mag-ingat kayo sa inyong kilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautosang nagpalaya sa inyo. Walang habag na hahatulan ng Diyos ang di marunong mahabag, ngunit ang mahabag ay walang dapat ikatakot sa oras ng paghatol. You see? Pag marunong kang mahabag, huwag kang matakot sa paghatol. Pero kung hindi ka marunong mahabag, hahatulan ka ayon sa kautusan. Bakit? We are saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ, and that's mercy. Kinahabagan ka ng Diyos. Ngayon, hindi ka marunong magpakita ng habag. Sama sinasabi dito. Ang hindi marunong mahabag, hahatulan sa kautusang nagpalaya sa Kanya. So, maliwanag din sinasabi. Believers are to be judged by the law of liberty or the law of freedom. Ito yung hahatol sa atin. Humingi ka ng kahabagan, hindi ka marunong mahabag. Humingi ka ng kapatawaran, hindi ka marunong magpatawad. Parang ganun lang, di ba? Sapagkat batas ng ating Panginoon Kristo nagpalaya sa mga mananampalataya from the sin's penalty. Lumaya tayo sa hatol ng kasalanan. Therefore, believers are to act and speak as those judged by the law of freedom. At hinihingi nito ang magpakita ka ng habag, not partiality. Ang ipakita natin, kahabagan, hindi pagkiling. Tama ba? Pagkiling ba yung partiality sa Tagalog? Pinapaboran mo? Lalo na sa paghatol. We have to show mercy, not partiality in judging others. Huwag tayong mamili. Pag gusto natin, pinagtatanggol natin eh. Nagkasala na, minsan sinasamahan pa natin eh. Nagkamali na, sinasamahan pa natin. Ibis na hilahin ito, nagkamali ka, humingi ka ng tawad. Wala, sige, go! Ang tunay na pananampalataya, nagdadala ito ng mahabaging pag-uugali. True faith results in merciful behavior. Kaya pag
pakitungo sa iba, kailangan may kindness and compassion. Regardless kung ano ang kailangang kalagayang panlabas o kung ano ang kailangang social status, kailangan pantay. We have to be, yung tingnan natin sa kanilang kalagayan bilang pantay. No? Remember, God looks at the heart and is merciful to all. Alam niyo itong sulat ni James na yun, muntik na hindi masama sa canon to eh. Nagka-problema ito kay Martin Luther. Kasi sabi ni Martin Luther, kumukontra daw ito sa teaching ni Paul na faith alone. Kasi sinasabi na James, dapat magpakita ka ng gawa. So kumukontra. Not until the time of Athanasius, saka lang na naisama sa canon. Nung matuklasan nila, complementary pala ito sa dalawa. Why? Because in the idea of Paul, God looks at the heart. You are righteous in the eyes of God because nakikita niya laman ng puso mo. While James, ang tinitingnan James, sa mata ng tao, patunayan mo yung pananampalataya. So dito makikita natin, ipakita natin that we really have the true faith. We have to show mercy, and that's action. Proving to have a true faith. Nakikita ng Diyos ang puso natin. Hindi tayo makapagtago sa ating Diyos. So we have to practice mercy. We receive abundant mercy galing sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Then we have to show mercy to others para makita naman ng iba na ang ating buhay ay nabago na. Dati hindi tayo marunong maawa. Siguro lahat sa atin dito, nakaranas kayong maging walang pakialam sa iba. Pero nung kayo maging Kristiyano na, natuto tayo niyan. Natuto tayo magpatawad, natuto tayo unawa sa kahinaan ng iba. No? And that is true faith. Pero pag hindi mo na ipakita ito, you have a problem with your faith. Kailangan maunawaan nating lubos ang batas na ito ng Diyos, yung kanya royal law. At sabi pa rito, ang kahabagan wins out over harsh judgment. Pag hindi ka marunong mahabag, kung humatol ka, ano ba tawag niya? Pag hinatulan mo, talaga namang napakasakit. Pag wala kang habag sa tao, kung humatol ka, napakasakit. Pero ang Diyos kung humatol, kasama ang kahabagan. Ang tao, minsan humatol para ka nang didikdikin. Pero ang Diyos, inuunawa ka, hatulan ka ng Diyos, ayon dun sa nagawa mo. Ang tao, minsan, wala ka pang ginawa, hinatulan ka na. So, may problema. So, therefore, magpakita tayo ng kahabagan, kailangan mag-participate tayo doon sa gawang pagpapakita ng kahabagan sa iba. Ito yung hinihingi ng Diyos sa atin. Kaya binigay niya yung royal law as a standard of Christian life. Dahil hindi maaring paghiwalayin itong mga bagay na ito. True faith receives by grace must manifest as impartial love and mercy to all people. No? Tinanggap natin yung biyaya ng Diyos, kailangan mahayag ito sa isang walang kinikilingang pag-ibig, pagmamahal sa kapwa, at sa lahat ng tao, walang kinikilingan. Because we recognize, Christians should recognize the equal value of everyone. Because we are all brought into the cross of Christ. Yung dugo ng ating Panginoong Kristong yung dugo ng Panginoong Kristong nabuhos sa krus ng Kalbaryo para sa lahat natin. For all of us. So we have to recognize the equal value of every person saved by the blood of the Lord Jesus Christ.
equal value. So alalahanin natin, ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso, hindi ang panlabas na anyo ng tao. Kaya mga mananampalataya, kailangan kumilos with the same impartial love para sa lahat ng tao na titingnan sila at nakikita sila kung paano sila nakita ng Diyos. By conclusion, kahinga na kayo, mahaba na ba? Okay lang. Conclusion na tayo. By conclusion, we have to examine our lives and it is a call. Suriin natin ating mga sarili, baka meron na tayong pinakikitang favoritism. Baka maya, paborito mo si Pastor Tony. Tapos galit naman kayo sa akin. Ay, kasala kayo sa Diyos. Kailangan mahalin niyo si Pastor Tony, mahalin niyo rin ako. Dahil parehas lang kami. Diba? We have to search ourselves. Kasi maaaring napipigil natin yung kumplitong pagsunod natin sa ating Panginoon pag gano'n ng ating style. Hindi natin naibigahin buo nating paglakad sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, kailangan yakapin natin ang batas na nagpalaya sa atin. Ibig sabihin, ipamuhay natin ang kalayaang nasumpungan natin kay Kristo. Ipamuhay. Pag sinabi ipamuhay, makita ng marami. Itong taon to. Alam ko, sigurado ako, totoo yung pagkaligtas sa kanya ng Panginoong Hesus. Bakit? Nakikita sa buhay. It is being applied. Kaya dapat mag-ibigan ang bawat tao, mag-ibigan ang mga tao without partiality. Sapagkat nagawa natin ito, natupad natin ang royal law. And we are honoring our merciful God. Pag nagawa natin, nabibigyan natin karangalan ng Diyos na nagbigay ng kahabagan sa ating lahat. So let's treat everyone equally. Let love be the guiding principle because it is consistent with our profession of faith. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Pinaunawa mo sa amin ang kahalagahan ng iyong pamantayan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng aming mga sarili. Na huwag kaming magpakita ng favoritism because favoritism is sin. Kaya salamat. Nawa nga po, Panginoon, samahan ninyo kami. Nalubusan namin maipamuhay ang kalayaang ipinagkaloob mo sa amin na makapagpakita kami ng kahabagan, ng compassion, ng kindness sa aming kapwa. Lalong-lalo na po sa sambahayan mo, ang iyong iglesia. Salamat po, Panginoon Diyos, purihin po kayo. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen po. Amen.